Magandang buhay! Ang video na to ay tungkol sa paggawa ng table at chart gamit ang word processor. Sa araling ito, malalaman natin ang hakbang sa paggawa ng chart. Ang chart ay ang visual na modelo ng mga numerical na impormasyon. Gumagamit ito ng mga imahen at simbolo upang maging mas madali ang pagsusuri ng mga datos. May iba't ibang uri ng chart na madalas na ginagamit. Una ay ang tinatawag nating bar chart. Binubuo ito ng mga pahalang na parihaba na nagpapakita ng paghahambing sa mga numerical na datos. Ang ikalawa naman ay tinatawag nating column chart na gumagamit ng mga patayong bar upang mas maipakita ang paghahambing ng mga numerical na datos. Ang ikatlo ay ang tinatawag nating line chart. Binubuo ito ng mga linya na nagpapakita ng trend o kilos ng pagtaas o pagbaba ng mga numerical na datos. At ang ikaapat ay ang tinatawag nating pie chart. Kamukha ito ng pizza pie. Nagpapakita ang ganitong uri ng chart ng pagkakahati ng buo sa iba't ibang kategorya. Paano nga ba gumawa ng chart? Una, magbukas ng isang word processing application kagaya ng Microsoft Word. Pagkatapos, piliin ang blank document. Kapag lumabas na ang Microsoft Word, piliin naman natin ang Insert button na matatagpuan sa itaas na bahagi ng inyong screen. I-click ito at i-click ang Chart button. Lalabas ang isang Insert Chart dialog box. Piliin natin ang default chart na tinatawag nating clustered column at pindutin ang OK. Magkakaroon ng default chart sa Word document at magbubukas ang isang datasheet. Itong kulay green na ito ang tinatawag nating datasheet. Dito tayo maaaring maglagay ng datos na gusto nating ipakita sa chart. So, kailangan nating palitan ang default data na nakikita natin dito. Paano ba natin ito mapapalitan? Una, i-highlight ang data. Pagkatapos, pindutin ang delete o burahin ito. Pag nabura na ang default data, maaari na tayo ngayong mag-type ng datos na makikita natin sa inyong libro. Kung okay na ito, maaari mo na itong i-close. Kung natapos mo nang mai-type ito, makikita mo na ngayon sa word processor ang chart na naglalaman ng ulat ng kinita. Nandito sa gilid ay ang mga presyo at nasa bandang ibaba ay ang pangalan ng mga merienda na ibinenta sa araw na iyon. So, paano ba natin pagagandahin ang chart na inyong ginawa? Maaari natin itong palakihin at paliliitin sa pamamagitan ng pag-move ng mouse. So, i-move natin ang cursor sa bandang dulo sa may bilog at lalabas ang tinatawag nating double-headed arrow. Pindutin lamang ito, pagkatapos maaari mo nang hilahin pataas o pababa ang chart. Depende sa gusto mong laki ng chart. Pagkatapos, pwede rin nating ilipat ng pwesto ang chart sa pamamagitan ng pagpapalabas ng four-headed arrow. Pag lumabas ang gantong uri ng cursor, pindutin ito at maaari mo na ngayong hilahin ang chart kung saang parte ng papel o ng page mo gustong ilagay ang chart na iyong ginawa. Kung gusto mo namang palitan ang datos na nauna mo nang ginawa, maaari mo itong magawa sa pamamagitan ng pagpunta sa Design button at makikita ang Edit Data. Maaari mo rin palitan ang uri ng chart na iyong ginawa sa pamamagitan ng pagpunta sa Add Chart Element. Pag pindot mo nito, makakita tayo ng iba't ibang chart. Labels, chart table. Kung gusto nating palitan ang disenyo, maaari tayong pumunta sa Design,
at mamili ng disenyo ng chart na gusto nating gamitin. Pindutin ang arrow down para mas makakita ng mas marami pang disenyo. Kaya nito. Kung nais nating palitan ng kulay ng chart, pindutin lamang ang format na makikita sa chart tools. At dito, maaari nating palitan ang kulay ng outline at ang itsura ng chart na ating ginawa. So, halimbawa, palitan natin ang kulay nito, gawin nating dilaw. Ang kulay ng font na ating ginawa, maaari din nating palitan sa pamamagitan ng word art styles. Mas maganda kung mas nakikita at nababasa ang datos na ating ginawa. So, pumili ng kulay ng kaaya-aya at masarap sa mata. Pagkatapos, kung ikaw ay masaya na sa disenyong iyong nagawa, maaari mo na ngayon itong isave sa folder na iyong nauna ng ginawa. Paano nga ba ulit ang pag-save? Pumunta sa File button at i-click ang Save As. Or maaaring gamitin ang Ctrl+S sa keyboard. Hanapin kung saang destinasyon ng folder mo nais i-save ang iyong file. Halimbawa na lamang sa desktop. At ang folder ng inyong computer activities kagaya ng EPP ICT Computer Activities. Buksan lamang ito at buksan din ang sariling folder. Bago mo tuluyang isave ang file na iyong ginawa, palitan lamang ang file name nito at gawing Activity 4 paggawa ng chart. Pag matapos ka nang i-type ang file name, maaari na ngayong i-click ang Save. Makikita na ulit sa itaas na nabago na ang file name at naging Activity 4 paggawa ng chart. Ganyan lamang kadali ang paggawa ng chart at pag-format nito. Sana'y may natutunan kayo sa ating aralin. Paalam!